Paano ko pinatigil ang jugjugan nila hanggang 4 AM? Hi Pocoyo Confessions, ako nga pala si Martin, 29 years old, taga Makati. Nakatira ako sa isang maliit pero maayos na apartment building dito sa city. Para siyang typical na residential na maraming tenants, kaya expected mo na medyo maingay kung minsan. Pero iba talaga ang naging experience ko sa kapitbahay ko sa baba ng unit ko. May tenant sa baba ko, isang binata na mga early 30s siguro. Wala naman akong issue sa kanya dati. Mabait, tahimik kapag araw, pero tuwing gabi, grabe. May dumarating sa unit niya around 10 PM at from there, parang nagiging adult film studio yung buong apartment. Hindi ko alam kung naririnig din ng ibang nagre-rent sa apartment. Hindi ko issue kung nag-e-enjoy sila sa buhay love life nila. Pero ang problema, sobrang lakas ng tunog. Hindi lang basta ungol. Para talagang may kalabaw na kinukuryente at hindi lang yon. May kasamang bangbang ng pinto, kalabog ng kama at minsan pati bote ng beer na dinidiretsong itinatapon sa basurahan. Imagine mo, 3 AM halos mabasag tenga mo sa kakarinig ng mga tunog na hindi mo dapat marinig. Kung tutusin, okay lang sana kung hanggang alas 12 lang. Pero minsan, abot sila hanggang 4 AM o 5 AM. May trabaho ako sa umaga at hindi ko alam kung paano ako makakatulog. One time, nagkaroon ako ng matinding migraine. Alam niyo yung tipong kahit maliit na tunog ng electric fan ay parang jackhammer sa utak mo? Ganun ang nararamdaman ko. Pero guess what? Noong gabing yon, peak performance na naman yung magjowa sa baba. Walang tigil, walang patawad. Naka-earphone na ako, nagtakip ng unan, pero wala pa ring bisa. Doon na ako nagdesisyon, kailangan ko nang gumanti. Hindi pwedeng lagi na lang ako ang victim dito. Kinabukasan ng umaga, mga 9 AM, alam kong parehong pagod at hangover ang nasa baba. Tahimik sila, siguro tulog pa. Doon ko inilabas ang secret weapon ko. Una, binuksan ko yung bagong bili kong speaker at pinatugtog ko ng malakas ang album na Spirituality and Distortion. Isipin nyo, parang tunog ng robot na may kabayo tapos may opera singer at metal drums sabay-sabay. Literal na parang end of the world ang ambience. Kasunod nun, ginawa ko lahat ng maingay kong gawain. Nag-vacuum ako ng sahig kahit hindi naman marumi. Nilabas ko lahat ng kaldero at pinabagsak-bagsak sa kusina habang nagluluto ng itlog. Nag-drill ako ng pako sa dingding kahit picture frame lang ang sasabit ko. Lahat ng iyon ginawa ko habang naka full volume pa rin yung tugtugan at kitang-kita ko mula sa bintana na bumangon yung lalaki, nakasimangot, hawak ang ulo at halatang nagsisisi sa buhay niya. Nilihim ko din na sinumbong sa landlord. Simula noon, parang milagro, hindi na sila naging kasing ingay. Oo, nakikita pa rin sila pero hindi naabot sa 4 AM ang concert nila. Mas naging considerate sila. Siguro natuto na rin na hindi lang sila ang nakatira sa building. Kung tutuusin, hindi ko ginusto na maging kontrabida sa love life nila. Pero may limitasyon ang kalayaan natin lalo na kung naapektuhan na ang kapwa natin. May mga bagay na dapat gawin ng pribado at hindi dapat iparinig sa buong barangay. Kung gusto mong maging maingay sa kama, siguraduhin mong hindi naapektuhan ng kapitbahay mo. Kung hindi, baka mapunta ka rin sa playlist ni Igor habang nagdidrill ang kapitbahay mo ng alas 9 ng umaga. At para sa akin, minsan hindi masama ang konting petty revenge lalo na kung makakapagturo ito ng leksyon tungkol sa respeto at konsiderasyon. Nalaman ko sa huli, friends with benefits lang pala sila. Yun lang Pocoyo, salamat.